Sa mga panahong tila tahimik ang langit at ang tinig ng mga propeta ay matagal nang hindi naririnig, may isang kwento ng pag-asa na muling bumuhay sa pananampalataya ng mga tao. Isang mag-asawang matuwid, sina Zacarias at Elizabeth, kapwa mula sa lahi ng mga pari at kapwa tapat sa Diyos. Ngunit sila'y matanda na at wala pa ring anak. Subalit sa katahimikan ng kanilang pananalangin, narinig ng Diyos ang kanilang daing. Isang araw habang naglilingkod si Zacarias sa templo, nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel. Sinabi niya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawa, si Elizabeth, ay manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Juan. Magiging dakila siya sa harap ng Diyos sapagkat siya ang maghahanda ng daan para sa Panginoon." Ngunit nagduda si Zacarias at dahil sa kanyang alinlangan, naging pipi siya hanggang sa matupad ang pangako ng Diyos. Pagkaraan ng mga buwan, isinilang ni Elizabeth ang bata. At sa araw ng pagtutuli, sinabi niyang Juan ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, nabuksan ang bibig ni Zacarias at nagpuri siya sa Diyos. Ang kanyang awit ng pasasalamat ay umalingaw-ngaw sa buong lupain. Purihin ang Diyos ng Israel sapagkat dinalaw niya at tinubos ang kanyang bayan. At lumaki ang bata na puspos ng Espiritu Santo at namuhay sa ilang, malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa Diyos. Mula sa katahimikan ng ilang, narinig ng Israel ang tinig na matagal nilang inantay. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Si Juan Bautista ay nangaral na may apoy ng katotohanan. Ang kanyang kasuotan, balahibo ng kamelyo, ang kanyang pagkain, balang at pulot pukyutan. Ngunit higit sa lahat ang kanyang puso ay busilak at handang magsilbi sa Diyos. Dumagsa ang mga tao sa Ilog Jordan upang magpabinyag bilang tanda ng pagsisisi. Ngunit sa kabila ng kasikatan, hindi niya inangkin ang karangalan. Hindi ako ang Kristo, wika niya. Ako'y tinig lamang ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. At dumating nga si Jesus. Nang makita siya ni Juan, sinabi niya, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Sa Ilog Jordan, bininyagan ni Juan si Jesus. At nang si Jesus ay lumabas sa tubig, bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati at narinig ang tinig ng Ama. "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan." Sa sandaling iyon, alam ni Juan na tupad na ang kanyang layunin, ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang misyon. Matapang niyang pinuna si Haring Herodes dahil sa kasalanang pag-aasawa sa asawa ng kanyang kapatid. Dahil dito, ipinabilanggo siya. At sa isang handaan, sumayaw ang anak ni Herodias, si Salome, at humingi ng isang kahilingan. "Ibigay mo sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandehado." At sa isang iglap, ang tinig na minsang yumanig sa ilang ay natahimik. Ngunit ang kanyang mensahe hindi kailanman namatay. Si Juan ay hindi humingi ng kapangyarihan, hindi nangailangan ng papuri, ngunit naging ilaw ng katotohanan sa gitna ng dilim. Ang kanyang buhay ay paalala sa atin na ang tunay na dakila ay hindi yaong hinahangaan ng mundo, kundi yaong marunong magpakumbaba sa harap ng Diyos. Kailangang siya'y tumaas at ako'y bumaba. San Juan 3:30. Ang tunay na dakila ay yaong marunong magpakumbaba sa harap ng Diyos at handang maging tinig ng katotohanan kahit ito'y hindi
marinig ng lahat. When the weight gets heavy